Tagalog Love Stories presents. Itinapon ni Sofia ng pabalibag ang kanyang bag sa kama. Isinubsob ang mukha sa unan at doon isinigaw ang kanyang inis. Hindi niya mapigilan ng inis na nararamdaman sa tatlo niyang kuya. Hindi kasi siya ng mga ito pinayagan na lumabas ngayon. Gusto lang naman niyang pumunta sa party ng kaibigan. Nakagraduate na nga siya sa koleyo pero heto at hawak pa rin siya ng mga kuya sa leeg. Kinuha niya ang kanyang cellphone at saka mabilis na tinawagan ang kanyang kaibigang si Charmaine. "Hello, Besh." Bungad niya nang sagutin nito ang tawag. "Sofia, nasan ka na? Magsisimula na yung party ko." Tanong nito. "Pasensya ka na, Besh, hindi ako makakapunta. Pinagbawalan ako ng mga kuya ko." "Hay nako, wala na tayong magagawa riyan. Takot din ako sa kanila eh. Kahit na crush ko pa yung kuya Rafael mo. Hayaan mo, pupunta na lang ako bukas dyan." Anito, habang medyo kinikilig pa nang banggitin ang pangalan ni Rafael. Umirap sa kawalan si Sofia. "Ewan ko sa'yo. O sige Besh, enjoy ka sa party. Bukas ko na lang ibibigay yung regalo ko. Pasensya na talaga." "Walang problema, Besh. Naiintindihan ko. Ewan ko ba at super strict niyang mga kuya mo?" "Siguro, nag-aalala lang sila sa akin. Naiintindihan ko naman sila. Kapakanan ko lang ang inaalala nila. Saka maswerte ako sa kanila, no? Binibigay nila lahat ng gusto ko." "Oo nga. Pero ayaw ka naman nila mag-boyfriend. Tatanda kang dalaga, girl." Natawa si Sofia sa naging reaksyon ng kaibigan at sinabi, "Wag naman no, gusto ko nang may mag-alaga sa akin. At may anak na masisilayan. Mahirap tumandang dalaga." "O siya, ikaw, buhay mo yan, girl. Sige na Besh, kailangan ko na bumalik sa loob." Paalam nito. Hindi pa nakapagpaalam si Sofia nang maputol na ang tawag. Bumuntong hininga na lamang siya. Tumayo siya mula sa kama, saka nagbihis ng kanyang damit. Boring na siya at hanggang hasyenda lang siya nitong buong buwan. Gusto niyang magliwaliw pero ayaw ng tatlong kuya niya. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa sala. Naabutan niya ang mga ito na abala sa pagmi-meeting. Siguro tungkol sa kanilang negosyo at hasyenda ang pinag-uusapan. Ang panganay nila ay si Michael De Silva. Sunod naman ay si Miguel De Silva at ang pangatlo ay si Rafael De Silva. At siya ang bunso. Magaganda ang lahi nila. Dahil doon, pinagkakaguluhan ng kababaihan ng mga kuya niya. Maging siya ay ligawin, ngunit walang nagtatangka dahil sa overprotective niyang mga prinsipe. Simula nun, wala nang nanligaw sa kanya. Meron namang nagtangka kaso natakot na agad sa presensya ng mga kuya niya. Nagsalin siya ng gatas sa baso at hinalo iyon gamit ang kutsara. Nakatitig ang kanyang tatlong kuya sa kanya at hinihintay siyang magsalita. Ngunit hindi siya papatalo sa mga ito. Ipapakita niya na nagtatampo talaga siya. Naglakad si Sofia papuntang sala. Hindi niya pinansin ang tatlo. Ngunit biglang tumayo si Rafael at tinakbayan siya. Pinalo naman siya sa puwet ng kanyang kuya Miguel habang nakahalukip-kip naman si Michael. "Bakit di mo kami pinapansin ha? Nagtatampo ba ang prinsesa namin?" Tanong ni Rafael sa kanya. Napanguso si Sofia. Kayo kasi, hindi niyo ako pinayagan. Ngayon lang naman dapat sana ako lalabas. Kaso pinigilan niyo na naman." "Asus, nagtampo ang unika iha. Ginawa lang namin yon dahil ayaw namin may mga lalaking aalikid sa'yo dun sa party." Anang kanyang kuya Miguel. Dinala siya ng kanyang kuya Rafael sa tabi para maupo. Kinuha naman ng kuya Michael ang baso na kanyang hawak. "Kailangan mong malaman ang pinag-uusapan namin dito dahil parte ka ng negosyo natin at hasyenda." Pagbabago ng kuya Michael niya sa usapan. Napasimangot naman si Sofia at sumandal sa sofa. Wala talaga siyang hilig sa negosyo at hasyenda nila. Mas gusto niyang magtayo ng flower shop. "Hindi nga ako mahilig dyan mga kuya.
Ang gusto ko, flower shop. Sagot naman niya. Kahit anong gawin ng mga ito, hinding-hindi magbabago ang isip niya. Ipaglalaban niya ang kagustuhan na yon. Sinamaan siya ng tingin ng tatlong kuya habang hinihintay ang kanyang pagpayag. Ngunit dahil sa matigas ang ulo ni Sofia, hindi siya nagpatalo sa pakikipagtitigan ng mga ito. Napabuntong hininga ang kanyang kuya Rafael habang iiling-iling. We have nothing to do with our princess. Mukhang buo na ang desisyon niyang magtayo ng flower shop. But she needs to learn about the legacy of our parents. Hindi pwedeng wala siyang pakialam dito. Saad naman ng kanyang kuya Michael. Napairap sa kawalan si Sofia dahil kung mag-usap ang mga ito ay parang wala siya roon. Dinig na dinig niya ang paglapastangan ng mga ito sa pagkatao niya. Sof, kailangan namin ng tulong mo. Hindi namin kayang patakbuhin ang iba't ibang branches ng De Silva Coffee Incorporation. We need here to manage our hacienda. Ikaw na lang maaasahan namin dito. I know, Mom and Dad taught you about it before they died. Anang kanyang Kuya Miguel. At nakasulat sa last will and testament nila na ikaw ang dapat na mag-manage ng koprahan sa hacienda. Kung nahihirapan ka magsimula, hahanapan ka namin ng tauhan sa hacienda na makakatulong sa'yo. Dugtong naman ng kanyang kuya Rafael. Halos sumabog na ang ulo ni Sofia dahil sa mga sinasabi ng kanyang kuya. Ramdam niya at hayagan siyang pinagtutulungan ng mga ito para lamang pumayag siya. Isa pa, pakiramdam niya ay inuusig din ang kanyang konsensya dahil sa last will and testament ng kanyang mga yumaong magulang. Napahilamos sa kanyang mukha si Sofia at pasukong tumingin sa kanyang mga kuya. Wala na siyang lusot at maidadahilan sa mga ito. Isa pa, kailangan niya na ring maging mature. Hindi na siya bata para maging laro na lang ang lahat. Okay, I will. Basta siguraduhin niyo na ang kukunin niyo magtuturo sa akin sa pamamalakad ng hacienda ay yung magaling at expert. Baka mamaya pipitsugin lang. Baka ako pa magturo sa kanya. Tuluyang pagpayag ni Sofia. Napuno naman ng hiyawan ng buong mansyon dahil sa naging reaksyon ng kanyang mga kapatid. Ngiti-ngiti naman si Sofia at inubos ang gatas. Kinaumagahan, naabutan ni Sofia ang kanyang kuya Miguel sa kusina. Nagtitimpla ito ng kape at mukhang kagigising lang. Siya ay nakaligo at nakabihis na. Ang suot niya ay isang fitted black jeans, black combat shoes, at hapit sa katawan niyang polo white shirt. Bit-bit niya rin ang kanyang cowboy hat. Napalingon sa kanyang kuya Miguel at sinuyod siya nito ng tingin. Sof, hindi ka ron pupunta para mag-fashion show. Pupunta ka ron para magtrabaho. Palitan mo yung suot mo at baka pagpiyastahan ka ng mga kalalakihan doon. Inirapan niya ito naman, at napansin ang suot niya at ang pagiging stricto nito pagdating sa mga kalalakihan. Kuya, ba't ba ang higpit-higpit niyo? Hindi ba talaga ako pwede magkaroon ng boyfriend? Nasa legal age naman na ako. I have finished my college last year. Hindi pa rin ba talaga pwede? No. Still no. Ayaw ka namin masaktan dahil sa pag-ibig, Sofia. Kailangan mo munang i-enjoy ang pagiging single mo. Saka na yung pagbo-boyfriend na yan. Kapag may natutunan ka na, talagang handa ka na. Sagot nito. Kailan naman yun? Kapag lagpas na sa kalendaryo ang edad ko? Hindi naman sa ganun. Saka mo na nga yan isipin. Basta hindi pa ngayon, maliwanag, Sofia? May pagbabanta sa tono ng kanyang kuya Miguel. Napipilitan na lamang tumango si Sofia habang nakasunod ang tingin sa lalaki na papaakyat sa itaas. Inubos na lamang niya ang kanyang cereal bago siya nagdesisyon na lumabas ng mansyon. Nagtungo si Sofia sa kwadra ng mga kabayo at naabutan doon si Mang Cedro. Naglilinis ito ng isang kabayo na kulay itim. Mayroon silang 15 kabayo. Pagmamay-ari nila yon. At ang mga kuya niya lamang ang nakakaalam kung sino ang maaaring gumamit nun. Alam naman ni Sofia ang magpatakbo ng kabayo dahil sinanay na siya ng mga magulang noong nabubuhay pa ang mga ito. May kabayo siyang binigay ng mga ito at madalas niya iyong puntahan sa kwadra kapag uuwi.
At pagkalipas ng ilang taon na hindi niya ito nabibisita, ngayon niya lang ito muling masisilayan. Nagtungo siya sa kulungan ni Blazer. Iyon ang pangalan ng kanyang kabayo na puro puti ang balahibo. Kaya't gustong-gusto niya si Blazer dahil naiiba ito sa lahat. Bukod sa ganda ng kulay nito, mabilis din ang kabayo tumakbo. Agad niyang niyakap si Blazer na makita itong kumakain. "Blazer, namiss kita. Pasensya ka na at ngayon lang ulit ako nakapunta dito." Dinilaan siya ng kabayo sa kanyang pisngi, na siyang nagpatili kay Sofia dahil sa kabiglaan. Ngunit napahalakhak siya nang mapagtantong naaalala pa rin siya ng kabayo. "Ma'am, gagamitin niyo po si Blazer?" Tanong ni Mang Cedro nang sundan siya nito sa loob ng kwadra. Naabutan siya nitong tuwang-tuwa habang nakikipag-usap kay Blazer. Yes, Manong. Pupuntahan ko lang sila Kuya Michael at Kuya Rafael. Nakita mo po ba kung nasan sila?" "Nasa koprahan sila, ma'am. Nag-aani na po kasi ngayon ng nyog at mga gulay doon." Sagot naman ng matanda. "O sige, Manong, salamat. Gamitin ko lang po si Blazer." Bago pa siya tanggihan at pagbawalan ng matanda, mabilis na niyang sinakyan si Blazer at pinalabas ito ng kwadra. Nang makarating na siya sa koprahan, agad niyang pinahinto si Blazer at itinali ito sa puno ng mangga na naroon. Sinigurado niyang malayo sa niyugan si Blazer para hindi ito mahulugan ng niyog. Tanaw na tanaw ni Sofia ang kanyang kuya sa hindi kalayuan. May kausap ang mga ito na isang lalaking matikas ang pangangatawan. "Kuya Rafael! Kuya Michael!" Sigaw na tawag niya sa mga ito habang naglalakad. Nabaling sa kanya ang atensyon ng mga manggagawa at binati siya ng mga ito. Iyon ang pangalawa niyang pagkakataon na nakapunta roon. Kaya't hindi maiwasan ang pagkamangha at gulat ng mga lalaking manggagawa na makita siya. May iilan ding kababaihan na naroong nagtatrabaho at binati rin siya. Hindi naman siya naging iba at binati niya rin ang mga ito pabalik. Nakapamewang ang dalawa niyang kuya nang makarating siya sa harapan ng mga ito. Ando na naman ang galit ng dalawa sa kanya at nakamamatay na tingin. "Anong ginagawa mo rito, Sofia?" Tanong ng kanyang kuya Michael. Napatingin siya sa lalaking matikas ang katawan. Ngumiti ito sa kanya at kumaway nang mapansin nito na nakatingin siya. Hindi naman nakaligtas kay Sofia ang kagwapuhang taglay ng lalaki. Hinila agad siya ng kanyang kuya Rafael at Michael palayo sa lalaki. "Ano yun, ha? Yung tingin mo, Sofia?" "Kuya Raf, hindi ba nandito ako para sanayin sa hasyenda? Ano na naman ang kinakagalit niyo?" Naiinis niyang tanong sa mga ito. Hindi na alam ni Sofia kung saan siya lulugar. Wala naman siyang ginagawang masama at nagagalit na ang mga ito sa kanya. "O siya, sige. Ipakikilala ka namin kay Angelo." Anang kanyang kuya Michael. Napatingin muli siya sa lalaking matamang naghihintay sa likuran ng dalawang kuya niya. "You mean, ang lalaking yun si Angelo? At siya magtuturo sa akin?" Hindi maiwasan ni Sofia ang mapangiti at ang mapahalakhak sa kanyang isipan. Yes, he is Angelo Gonzalez. Siya ang anak ni Mang Cedro. Maalam siya pagdating sa koprahan at sa pamamalakad sa hasyenda. Nagtapos siya ng kursong agriculture, kaya expert rin siya. Kaya't huwag kang pasaway, Sofia, at huwag kang magdadala o gagawa na ikasasakit ng ulo niya. Bilin na mga kuya niya sa kanya. "Don't worry mga kuya, hindi ako gagawa ng kahit ano. Pangako yan." Aniya habang nakataas ang kanyang kanang kamay. Ngunit sa isipan ni Sofia, kabaliktaran yun. Pinakilala na nga siya ng kanyang kuya Rafael at kuya Michael kay Angelo. Marami pang binilin sa kanyang dalawa, pero ipinasok at inilabas na rin iyon sa kanyang tenga. Nang iwan silang dalawa ni Angelo, inaya siya ng lalaki na maglibot muna sa buong hasyenda. Kaya't nang huminto sila sa isang kabayo na kulay itim na nakatali sa kabilang mangga na pinagtalian ni Blazer, hindi niya napigilang mapatanong sa lalaki. "Kabayo mo?" Tumango si Angelo. "Oo,
Siya si Smurf. Hindi napigilan ni Sofia ang matawa. Smurf? Ang baduy naman ang pangalan ng kabayo mo. Saka, kaya ka ba niyang isakay? Mukhang mas malaki ka pa kaysa sa kanya eh. Oo, kaya naman ako. Nakakaabot nga ako hanggang dito. Sagot naman ito. Napailing na lang si Sofia at tumungo sa kanyang kabayo na si Blazer. Sumunod naman sa kanya si Angelo. Namangha ang lalaki pagkakita nito sa kanyang kabayo. Ang ganda ng kabayo mo. Anong pangalan niya? Tanong nito at hinawakan nito ang kabayo sa muka. Blazer ang pangalan niya. Siya ang bigay sa akin ni Mom and Dad noon bago sila namatay. Natigilan ng lalaki at hindi ito nagsalita. Ngumiti lang ito saka bumalik sa kabayo nitong si Smurf. Pero ganoon na lamang ang pagkanganga ni Sofia nang mahulog sa putikan si Angelo. Una ang balakang nito. Gusto niyang pigilan ng tawa pero hindi niya yun nagawa. Naku, ba't ka nahulog? Sabi ko na at hindi ka kaya ng kabayo mo eh. Nilapitan ni Sofia ang lalaki at tinulungan nitong makatayo. Hindi inaasahan ni Sofia na ganoon kalampas si Angelo sa kabila ng katikasan nito. Nang makatayo na si Angelo, nahihiya itong hinarap siya at nagkakamot pa sa ulo. Hindi pa pala ako nakasampa. Abala ako sa kakatitig sa'yo, ma'am. Ha? Natigilan si Sofia nang marinig ang sinabi niyo ni Angelo. Biglang inayos ni Angelo ang pagkakatayo, saka ito nagpatuloy sa pagsasalita. Ang totoo niyan, ma'am, matagal na kitang crush. Gusto kitang ligawan nun pero pinag-iisipan kong mabuti. Kaya't nang makita kita kanina, hindi na ako nagdalawang isip pa. Hindi alam ni Sofia kung ano ang sasabihin sa biglaang pag-amin na yun sa kanya ni Angelo. Sandali lang, hindi pa kita kilala talaga, kaya't wala pa ako masasagot dyan sa confession mo. Okay lang. Ang mahalaga, nasabi ko agad sa iyo ang nararamdaman ko. Pero huwag kang mag-alala, wala akong gagawing masama sa iyo. Hindi ako ganong klaseng tao. Isa pa, patutunayan ko sa iyo at sa mga kuya mo na totoo itong nararamdaman ko. Sigurado ka ba sa desisyon mong yan? Baka hindi mo kayang harapin sina kuya at sumuko ka na lang sa huli. Pambibisto niya kay Angelo. Yun lang pala. Lahat hahamakin ko para sa pag-ibig. Sagot naman ng binata. Napailing na lamang si Sofia sa sinabi nito. Bumalik siya sa kanyang kabayo at sumampa roon. Bilisan mo na at marami ka pang ituturo sa akin ngayong araw. Mabilis namang sumampa si Angelo sa kabayo nitong si Smurf at sinimulan na nilang tumakbo. Nasa hulihan si Sofia at hindi mapigilan ang tawa dahil sa kanya nakikita. Ang kabayo ni Angelo ay wari bang hindi na ito makatakbo ng maayos dahil sa bigat ng karga. He's funny. Komento na lamang ni Sofia habang ngingiti-ngiti. Ito ang buong hasyenda, Ma'am Sofia. Pagmasdan mo ang kagandahan at ang malawak na kuprahan. Ani Angelo nang makarating sila sa mataas na parte ng bukid. Pinakatitigan ni Sofia ang buong bukid at noon niya lang nasilayan ang kabuuan ng hasyenda na pag-aari nila. Sa mga oras na yun, nagdesisyon siyang seseryosohin kung ano man na ituturo sa kanya ni Angelo. Hinding-hindi niya sasayangin ang pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Lalo pa at ipinagkatiwala ng mga ito ang hasyenda sa kanya. Binati siya ng mga nagtatanim doon at manggagawa. Nginitian niya lang ang mga ito at tinanguan. Sobrang ganda. Parang gusto ko na lang dito na buong araw magmasid. Komento niya habang nilalasap ang sariwang hangin na dumadampi sa kanyang pisngi. Nakatitig lamang sa kanya si Angelo at hindi ito nagsalita. Nang lingunin niya ang binata, napatawa na lamang siya. Hindi makapaniwala si Sofia na crush siya nito. Gwapo naman ang lalaki para kay Sofia. Pero hindi ibig sabihin nun ay tatanggapin niya agad ang pag-ibig nito. Kailangan niya munang kilalanin si Angelo. So where do we start, Mr. Angelo?
Gusto ko na may matutunan ngayong araw. Pukaw niya sa lalaki. Tuturuan kita kung paano magtanim ng mga prutas. Sagot naman nito. Bumaba ang lalaki sa kabayo na si Smurf at itinali roon sa katabing puno ng avocado. Lumapit naman ito sa kanya at inalalayan siyang makababa. Unang hawak pa lang ng kamay ni Angelo sa kanya ay iba agad ang kiliting naramdaman niya sa kanyang kaloob-looban. Hindi niya maipaliwanag o mapangalanan kung ano ang tawag doon. Nakikita mo po yung nakaumbok na lupa, ma'am? Sinusukat po muna namin kung gaano kalaki ang bubungkalin at gagawing plot para sa pagtatanim. Una, kailangan mo nang masiguro na kung ang lupa ay maganda o hindi. Dahil kapag hindi maganda ang lupa, hindi rin magiging maganda ang bunga ng mga gulay o prutas na itatanim. Sa mga oras na yon, nakikinig lamang si Sofia sa mga paliwanag ni Angelo. Noon, narinig rin niya ang tungkol sa mga klase ng lupa. Pero hindi niya iyon isinaulo. Hindi naman niya kasi alam na ganoon pala yun kahalaga sa isang pagtatanim. Lalo na sa kanilang mga negosyante. Halika ma'am, tuturuan kitang magtanim. Tinuro niya ang sarili at napapantastikuhang nakatingin kay Angelo. Me? Magtatanim? Tumango ang binata, saka binigyan siya ng isang pala. Magbubungkal tayo ng lupa, ma'am. Hindi pwedeng hindi ko yun ituturo sa'yo. Dahil kapag may-ari ka na ng hasyenda, kailangan mo munang matuto sa mga gawain. How would you run the business when in the first place you don't have any idea with it? Napatanga si Sofia sa sinabi ng lalaki. Hindi niya akalain na marunong pala itong mag-English. Akala niya lampa lang ito at charismatic. Pero matalino rin pala at maalam pagdating sa negosyo at hasyenda. Mali ang first impression niya rito. Che, anong akala mo sa akin walang alam? Hindi lang ako mayaman at maganda, no? I'm also flexible. I can do all of this. Nang hilahin niya ang pala mula sa lalaki, ay ganoon na lamang ang tili ni Sofia nang hilahin din siya nito papunta sa matipunong dibdib. Ngumisi si Angelo at saka kumindat sa kanya. Dahil sa kabiglaan, hindi nakagalaw si Sofia at nakatitig lamang kay Angelo. She can't believe that she was fascinated by his handsomeness and tactic. Sige na po ma'am, magsimula na po tayo. Mamaya na po kita lalandiin. Pilyong sambit nito habang may mga ngisi sa labi. Hindi lubos maisip ni Sofia na ang taas ng confidence ng lalaki sa sarili. Pero sa kabilang banda, natawa na lamang siya. Kakaiba ito sa lahat. At nakikita niyang magiging masaya sila at ang pagsasama nila sa mga susunod pang araw. Hinatid ni Angelo si Sofia sa kanilang mansyon nang matapos ang kanilang lesson session sa koprahan. Tawang-tawa pa rin siya dahil nakakaya ito ng kabayong si Smurf na pagkaliit. Paano po ba ma'am? Hanggang dito na lang po at bukas ulit. I hope you learned something from me today. Paalam ni Angelo nang ibaba si Sofia mula kay Blazer. Hindi ka ba sasama sa loob? Nang makausap man lang sila kuya? Anyaya niya sa binata. Umiling si Angelo habang nakangiti. Sa susunod na araw na lang ma'am. May kailangan pa po kasi akong asikasuhin. What is it? Sa koprahan ba? Ikaw mama, interesado ka na sa akin. Don't worry Miss Sofia. You're the only woman I love and long for. Wala akong ibang babae. Business lang ang gagawin ko. And to prepare also to win your brother's heart. Sabi nito sabay kindat ulit sa kanya. Natawa si Sofia sa lakas ng loob ni Angelo. Hindi siya makapaniwala sa mga pinagsasabi nito. Hindi naman yata yan ang iniisip niya. Isa pa, isipin natin kung paano maipapanalo yung pag-ibig mo sa mga kuya ko. Huwag kang masyadong atat dyan. Ani niya sa binata. Just watch and learn, Miss Sofia de Silva. Ani to sa kanya. Bago pa makasagot si Sofia, sumakay na ang lalaki kay Smurf at hinila na nito si Blazer. Nakasunod na lamang ang tingin niya sa lalaki at natutuwa talaga siya sa presensya nito. Hindi siya makapaghintay na makasama ulit
si Angelo sa mga susunod na araw. Hanggang kailan ka papasok ng bahay? Tanong ng kanyang Kuya Rafael habang mariin ang titig nito. Kuya, nakatingin lang naman ako sa kanya. Tingin-tingin ka dyan. Hala, pasok sa loob. Kuya Raf, I'm adult now. Hindi mo na ako kailangan paluin sa puwet. Aniya, nang pinalo siya nito sa puwet. Umirap siya sa kanyang kapatid. Pasok. Nagpapapadyak na lang si Sofia papasok sa mansyon habang nakasunod sa kanya ang kanyang kuya. Agad naman itong sinumbong sa dalawa pa niyang kuya ang nasaksihan nito sa labas. Kaya't sa huli, puno na naman siya ng pagbabanta mula sa mga ito. Kinagabihan, tinawagan niya ang kanyang kaibigan si Charmaine. Sinalaysay niya ang lahat sa babae at tili ito ng tili. So you found him cute and hot? Tanong nito habang humahagikgik. Humiga si Sofia sa kama at tumingala sa kisam niyang kulay cream. Yeah, he is also charismatic and funny. Really? And look ha, siya ang naglakas loob na aminin ang nararamdaman niya para sa'yo. It means he's serious. Kasi ang mga past guy na may gusto sa'yo, hindi man lang ganyan. Komento pa ni Charmaine. Napaisip bigla si Sofia sa sinabing iyon ng kaibigan. Maaaring tama ka, Besh. But first, I must know him. Baka mamaya pinaglulolo ko lang pala ako nun. Sakyan ko na lang muna ang trip niya sa buhay. Kung sa bagay, baka nga at palabas niya lang. Basta kwento mo sa akin kapag anulit ang sunod na nangyari ah. Oh my gosh! I can't wait to see you having boyfriend na Besh. Nang maranasan mo naman ang bagay na naranasan ko. Excitement, kilig, and at the same time, pain. Natawa na lang si Sofia sa sinabi ng kaibigan. Marami pa silang pinag-usapan bago siya lumabas ng silid. Tumungo siya sa kusina at naabutan niya ang tatlong kuya na abala sa paghahain ng pagkain kasama ang dalawa nilang kasambahay. Sofia, mabuti at nandito ka na. Mabuti nang makapag-usap-usap tayo habang naghahapunan. Anang kanyang Kuya Michael, saka siya pinaupo nito sa upuan. Hindi alam ni Sofia kung ano na naman ang problema o kung may nagawa na naman siyang mali para kausapin ng mga ito. Kung ano man yan napapansin mo kay Angelo, wag mong pansinin. Bawal ka pa rin magka-boyfriend hanggang hindi ka pa natututo sa buhay. Isa pa, kilalanin mo muna yung tao. You don't have to rush, princess. Pangaral sa kanya ng kanyang Kuya Miguel. Tumango siya at naupo sa upuan. Pinasok at inilabas na lang sinabi nito sa kanyang tenga. At dapat, lesson session lang sa hasyenda at wala nang iba pa. Kapag nalaman namin na may balak yung Angelo o ikaw, just be ready. Pagbabanta ng kanyang Kuya Rafael. Huminga ng malalim si Sofia at tiningnan ang mga ito. Oo na, bawal pa ako mag-boyfriend. But what if Angelo is the one? Tutol ba kayo doon? He confessed to me earlier that he likes me. Ever since he first saw me. At balak niya rin akong ligawan. Natigilan at nabulunan ng sabay-sabay ang kanyang tatlong kuya. Pinagmasdan niya lang ang mga ito at hindi inabutan ng tubig. Pinagpatuloy niya ang pagkain at pakanta-kanta pa siya. Pinektosan siya ng Kuya Michael niya nang makainom na ito ng tubig. Do you want us to die? Inis na tanong nito sa kanya. Kuya, hindi nakamamatay ang mabulunan. Ang nakamamatay, yung wala pa kayong mga girlfriend. Ang yayaman nyo, pero wala kayong babae na mapaibig. Are you guys gay? Nanlaki ang mga mata ng kanyang kuya dahil sa kanyang sinabi. Gustong tumawa ng malakas ni Sofia, pero gusto niyang seryosohin ng mga ito ang sinabi niya. Kung pipigilan siya ng mga ito magkaroon ng boyfriend, pues, aasarin niya ang mga ito. At totoo naman ang mga sinabi niya. Walang jowa ang kuya niya. At iyon ang isa sa pinagtatakahan ni Sofia. Bakit nga ba hindi niya nakita na may sinabang babae ang mga kuya niya sa mansyon? Hindi nga ba talaga at baka bakla ang mga ito? We're not gay, Sofia. We were just wanted you to have a family first bago kami. Sagot ng kanyang Kuya Miguel. Eh di matatagalan pa pala. Sa ngayon pala nga, ang higpit nyo na.
para hindi lang ako magkaroon ng boyfriend, magkaroon pa kaya ng pamilya. Ginagawa lang namin to dahil ayaw ka namin masaktan. How many times do we have to tell you that? Saad naman ang kanyang Kuya Miguel. Tumango si Sofia. Kahit noon pa man, hindi niya maintindihan kung ano ang rason ng mga ito na maging bitter at pati siya'y dinadamay. May biglang pumasok na rason sa kanyang isipan at hindi niya napigilan ng sariling tanungin ng mga ito. May naging girlfriend ba kayo dati? At nasaktan kayo kaya kayo ganyang ka-bitter? Hindi nakakibo ang mga ito sa tanong niyang yun. Kaya't napangiti si Sofia. So tama nga ako. Meron nga. So ano nangyari mga kuya? Bakit kayo nakipaghiwalay? O bakit kayo hiniwalayan ng mga girlfriend nyo? Walang ganon, princess. Tanggi ng kanyang Kuya Rafael. Okay, let's pretend that I believe that alibi. Umaga pa lang, nakaayos na si Sofia para sa lesson session niya kay Angelo. Naabutan niya ang mga kuya niya sa kusina at nag-aalmusal ang mga ito. It's a dream come true, princess. Himala at nagising ka ng maaga. Komento ng kanyang Kuya Miguel. Inirapan niya ito, saka siya naupo at kumain na rin ng almusal. Naisip ko kasing agahan, para hindi naman mainip yung tutor ko kakahintay. Isa pa, para maging productive na rin ako sa araw na to. I want to make you and your parents proud. I want to show to all of you that I am worthy heiress of this hacienda. Napangiti ang mga ito dahil sa kanyang sinabi. Kahit papaano, masaya ang puso ni Sofia. Ipagpatuloy mo lang yung ganyang mindset, princess, and you will be successful. Nagkukwentuhan sila magkakapatid nang makarinig sila ng doorbell. Tumayo ang kanyang kuya at tumungo sa sala para pagbuksan ng panauhin sa labas. Ano ang ibig sabihin nito? Nagulat si Sofia at ang kanyang Kuya Rafael at Miguel nang marinig ang boses na yun ng kanilang Kuya Michael. Tumayo silang tatlo at nagtungo sa labas. Naabutan ni Sofia si Angelo na may dala itong bulaklak tsaka tsokolate. Tiningnan siya ng kanyang tatlong kuya na may pagtataka sa mata. Nandito po ako para ligawan si Miss Sofia, Sir Michael. Matapang na sagot ni Angelo. Nakatingin ito kay Sofia at nakangiti. Hindi siya makapaniwala na tinotoo nga ni Angelo ang sinabi nito sa kanya. At ang lakas ng loob nito na pumunta roon para harapin ang kanyang mga kuya. What? You've just met my sister yesterday, Mr. Gonzales? And here you are, already courting her? Takang tanong ng kanyang Kuya Miguel. Lumabas na rin ito at hinarap si Angelo. Opo, Sir Miguel de Silva. Nandito po ako para ligawan siya. Kahit anong mangyari at kahit anong kaharapin ko, ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa kapatid niyo. Pinagmasdan ni Sofia si Angelo at hinanapan niya ito ng takot mula sa kanyang mga kuya. Ngunit maski lamang matakot ang lalaki ay hindi niya nakitaan. Nanatili itong nakatayo ng matatag, nakataas noong nakatingin sa kanila. Napailing na lang si Sofia at napangiti ng palihim. Si Angelo lamang humarap sa mga kuya niya na kinatatakutan ng mga kalakihan noon na naroon sa kanila. Rafael, kausapin mo yan, baka hindi ako makapagtimpi. Utos ni Miguel dito. Mr. Gonzales, we know that our parents have bond. Naging malapit na rin tayo sa isa't isa. Pero hindi ibig sabihin nito ay pumapayag kami ligawan mo ang kapatid namin. Hindi namin siya hinahayaang tumanggap ng ligaw. Ani Rafael. Hinila naman ni Sofia ang kanyang Kuya Miguel at Michael papasok sa mansyon. Simula ngayon, ako na muna magtuturo sa'yo. We don't need Angelo. Ngayong hayagan niyang sinabi na liligawan ka niya. Litanya ng kanyang Kuya Michael. Mababakas sa boses nito ang inis. Pero si Sofia, wala na roong pakialam. Napahanga siya ni Angelo sa katapangang taglay nito. Hindi siya makapaniwala na ipaglalaban siya ng lalaki mula sa kanyang mga istrikto at bitter na kuya. Nakita na niya ang lalaki na kanyang gustong kilalanin. Curious tuloy siya kay Angelo Gonzales. Sorry mga kuya, but I must go. Si Angelo ang gusto ko magturo sa akin
kung ano ang pamamalakad sa hasyenda. Tanggi niya at mabilis na binuksan ang pinto. Napatigil si Kuya Rafael niya sa pakikipag-usap kay Angelo nang hilahin niya ang lalaki. Tumakbo siya at dinala si Angelo. Panay ang lingon niya sa likuran nang habulin siya ng mga kuya niya. Tawa siya ng tawa na magkandara pa ang mga ito. "Bilis, Angelo! Baka mahuli nila tayo!" Nagkatinginan lamang sila ni Angelo at sa kanilang kamay na magkahugpong. Ngunit nabitawan niya ang lalaki nang bigla itong madapa. Napangiwi si Sofia habang nakatitig sa binata na nakadapa sa damuhan. Dali-dali namang tumayo ang lalaki sa hinarap siya. Napakamot pa si Angelo sa kanyang batok. "Sorry, na-carried away lang ako." Napangiti lamang si Sofia sa lalaki. "It's okay, malayo na rin naman tayo. Hindi naman na nila tayo maaabutan. Pasensya ka na sa kanila ha. Ganun lang talaga yung mga yun. Ayaw talaga nila ako magka-boyfriend eh." "I know, balita na yan sa buong hasyenda. At kwento rin ng mga kalalakihang natatakot na ligawan ka." "Yeah, that's why. Ikaw ba, hindi ka ba natatakot sa mga kuya ko? Ang tapang mo kanina ah." Nagsimula na silang maglakad dalawa papuntang koprahan. "Ah, yun? Nanginginig lang ang mga tuhod ko at buong kalamnan, hindi lang halata." Natatawa nitong Saad habang nakatingin sa kanya. Muntikan na itong mabangga sa puno ng mangga. Mabuti na lang, nahila niya ang lalaki. Pero nawalan din ng balanse si Sofia at natumba siya, kasunod si Angelo. At ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Sofia nang magdikit ang kanilang mga labi. May kung anong bulta-bultahing kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mabilis niyang naitulak si Angelo at tumayo. Naiwan ang lalaking tulala at nakanganga. Nakahawak pa ito sa labi. "Tara na," sambit ni Sofia at nauna nang maglakad. Hindi pa rin mawala-wala sa kanyang isip ang malambot na labi ni Angelo. Buong umaga siyang tinuruan ni Angelo sa pagtatanim. Kung paano ang kumuha ng tamang sukat sa bawat distansya sa pagtatanim ng binhi at kung ilang beses iyon didiligin sa isang araw at kung paano lalagyan ng compost. Nang magutom sila, inaya siya ng lalaki naman ng halian. Pero nagpumilit siya rito na sasama sa bahay nito. "Ha? Baka hindi ka sanay sa bahay namin. Ibang-iba yun sa mansyon niyo." Tanggi ng lalaki habang inaayos ito ang kagamitan sa kamalig. Kasama rin nila ang ibang manggagawa na namamahinga. Wala naman ang mga itong pakialam sa kanila. "But I want to see your house. It doesn't matter what your house looks. What matter is, I want to see the other beautiful view. Nagsasawa na ako sa mansyon eh." Sagot ni Sofia. "Ako ba? Hindi ba ako magandang tanawin?" Hirit ng binata. Pinakatitigan ito ni Sofia at aaminin niyang magandang at tanawin nga ito. Pero hindi yun ang ibig niyang sabihin. "Hindi ikaw ang gusto kong tingnan. Tara na at nagugutom na ako." Hindi alam ni Sofia kung bakit komportable siyang kasama ang lalaki. Bukod sa mga kuya niya, dito ay nakikipagbiruan din siya. Sa hinuha ni Sofia, dahil sa aura at personalidad ni Angelo at magaan ang loob niya rito. Wala nang nagawa pa si Angelo nang sumama siya pa uwi rito. Natanaw agad ni Sofia ang isang bungalow style na bahay. "Oh my gosh, it's beautiful!" Iyon ang nasabi niya pagkakita niya sa mga magagandang bulaklak na nakatanim sa bakuran ng bahay ni na Angelo. "Ikaw ang nagtanim niyan?" Tanong niya sa lalaki. "Oo, pero ang iba si nanay. Mahilig din kasi yun magtanim." "Grabe ah, ang mamahalin din ng bahay niyo. Anong kinakahiya mo rito? It's bungalow. It means you're rich." Nilibot pa ni Sofia ang paningin sa buong paligid. Isang story lang ang bahay nila Angelo. Malapad ang veranda nun at bakuran. Maraming mga tanim na bulaklak at napapalibutan ng Bermuda grass. "Pasok ka sa loob." Nasa loob si nanay at abala na siguro sa paghahanda ng pagkain.
Matutuwa yun kapag nakita kanya nandito ka. Naikwento ko kasi sa kanya kahapon na tinuturuan kita sa hasyenda. Anyaya sa kanya ni Angelo nang makaakyat na ito sa maliit na hagdan. Sumunod naman si Sofia at tuwang-tuwa sa nakita. Masarap sa mga mata niya na makakita ng ganun kagandang tanawin. Ilang araw ang nakalipas at patuloy pa rin ang pagkontra ng mga kuya ni Sofia sa panliligaw ni Angelo. Samantala, hindi naman pumapali ang binata na pumunta sa mansyon tuwing umaga at magdala ng bulaklak o kung ano pang pagkain para sa kanya. Pero ng araw na yon, nagulat na lang si Sofia at hindi na siya binigyan ni Angelo ng bulaklak, kundi ang mga kuya niya. Binigyan din ng mga ito ni Angelo ng mga mamahaling pabango. Hindi mo kami madadala sa pagganito mo, Angelo. Let's have a race instead to prove that you're serious about our sister. Hamon ng kanyang kuya Michael sa lalaki. Kuya, wag mo nang ituloy ang masama mong binabalak. Pigil ni Sofia rito. Kung talagang mahal ka niya, hinding-hindi siya susuko. At handa niyang patunayan na mahal ka niya talaga. Kaya't hayaan mo kami, princess. Susukatin lang namin kung hanggang saan yung pagmamahal niya sa'yo. Saad naman ng kanyang kuya Rafael. Binalingan ni Sofia si Angelo at inilingan nito. Ngunit ngumiti lang ang lalaki. Huwag kang mag-alala, Sofia, kaya ko. Papatunayan ko sa kanila na totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Pumasok ka na sa loob, Sofia. Utos ng kanyang kuya Miguel. Nang hindi siya pumasok, ito na mismo ang humilas sa kanya papasok sa loob ng mansyon. Wala nang nagawa pa si Sofia dahil ang mga kuya na niya ang magiging kalaban niya. Hiniling niya na lamang na sana makayanan ni Angelo kung ano man na ipapagawa o gagawin ng mga kuya niya rito. Noong hapon, nagulat na lamang si Sofia nang makita si Angelo na naglilinis sa kanilang bakuran sa labas. Nagugupit ito ng mga halaman sa garden. Nilapitan niya agad ang lalaki. Angelo, anong ginagawa mo? Nilingon siya ng lalaki at agad nang umiti nang makita siya. Naliligo sa pawis ito nang humarap ito sa kanya. Nakikita mo naman, di ba, Sofia? Nagugupit ako ng mga halaman. Inutos ba nila kuya to sa'yo? Hindi ito sumagot at pinisilang kanyang pisngi. Kaya ko to para sa'yo, Sofia. Papatunayan ko talaga na mahal kita. Hindi naman maiwasan ni Sofia ang kiligin sa narinig niya mula kay Angelo. Naginit ang kanyang pisngi at may kung ano na nagliparan sa kanyang sikmura. Tulungan na kita dyan. Presenta niya at kinuha ang malaking gunting mula kay Angelo. Pero agad siyang pinigilan ng lalaki. Nahawakan tuloy nito ang kanyang kamay at nagkatitigan silang dalawa. Sa mga oras na yun parang bumagal ang ikot ng mundo para kay Sofia. Ang tanging nakikita niya lang ay ang gwapong mukha ni Angelo. Unti-unting nilapit ni Angelo ang mukha nito sa kanya. Napapikit si Sofia at hinintay na dumampi ang malambot na labi nito sa kanya. At hindi nga siya nagkamali. Naramdaman niya ang mga labi ni Angelo na umaangkin sa mga labi niya. Pakiramdam ni Sofia, lumulutang sila sa ere ni Angelo ng mga oras na yon. Hiniling niya na sana hindi matapos-tapos ang sandaling yon sa kanila ng binata. Ipinulupot niya ang mga braso sa leeg ni Angelo at mas nilaliman pa ang halik nila sa isa't isa. I love you, Sofia. Please be my girlfriend. Bulong ni Angelo sa gitna ng halikan nila. Walang pag-aalin lang ang tumango si Sofia. Sa ilang sandali na nakasama niya ang lalaki, hindi na rin niya napigilan ng mahulog ang damdamin dito. Sa nakikita niyang determinasyon nito, ay mas lalo lamang lumalago ang nararamdaman niya kay Angelo. Yes, I will be your girlfriend, Angelo. Sagot niya nang bumitaw sila sa isa't isa. Nagliwanag ang mga mata ni Angelo sa kanyang naging sagot. Hindi napigilan ng binata ang saya at nayakap siya nito ng mahigpit. Pinipigilan ding mapasigaw para walang makarinig sa kanila. But first,
Let's keep it a secret. Saka na lang natin sabihin kina kuya. Is it okay for you? Dugtong pa niya. Wala namang pagdadalawang isip si Angelo at agad itong tumango. Ginawaran siyang muli ng isang halik sa labi. Sige na baby, I have to finish this first. Nakangiting sabi ni Angelo at hinawakan pa ang kanyang kamay at pinisil-pisil yun. Ayaw pa sana ni Sofia umalis pero kinakailangan at baka maabutan sila ng kanyang mga kuya roon. Pagkarating ni Sofia sa silid, doon niya ibinuhos ang nararamdamang kilig at saya. Naglulukso siya sa kama at umikot-ikot doon. Hanggang sa hindi niya napansin na nasa gilid na siya ng kama. Dahilan para mahulog siya sa sahig. Napangiwi siya at pakiramdam niya ay nabali ang kanyang buto. Mabuti na lang at hindi ganun kalakas ang pagkabagsak niya. Pero baliwala ang sakit na yon. Masaya siya sa sandaling yon at ayaw niyang matapos ang nararamdaman. Kinuha ni Sofia ang kanyang cellphone na tinawagan agad si Charmaine. Kinuwento niya sa kaibigan na nangyari at sigaw ng sigaw ito sa kabilang linya. Oh my gosh, ikaw din besh ha? May tinatago ka rin palang kaharutan? Nakatawang sambit ni Charmaine sa kabilang linya. Napangiti si Sofia at napahagat sa kanyang labi. Inaalala na naman niya ang masasarap na halik sa kanya ni Angelo, na ngayon ay nobyo niya na. My gosh, besh! I can't believe na I have a boyfriend na. Ganito pala ang feeling, no? Parang nakalutang ka sa ulap. I hope he's the one. He is. Ipaglaban niyo yung relasyon niyo. Sana, hindi maging balakid yung mga kuya mo. Speaking of them, alam na ba nila na kayo na ni Angelo? Hindi pa. Sinabi ko kay Angelo na itago muna namin. Hahanap ako ng pagkakataon na sabihin sa kanila. Bumuntong hininga si Sofia at nag-aalala sa mga sinabi ni Charmaine. Hindi niya iyon naisip agad, pero mababait naman ang kuya niya. Alam niyang hindi gagawa ng masama ang mga ito laban kay Angelo. Ikaw ang bahala, besh. Basta gawin mo ang tama ha. Kung kinakailangan na ilaban yung dalawa ni Angelo ang relasyon nyo, ilaban nyo. Wala namang mawawala kung susubukan nyo. Payo pa ni Charmaine sa kanya bago natapos ang kanilang pag-uusap. Sa mga oras na yon, nakatitig lamang si Sofia sa kisame. Iniisip niya kung ano ang gagawin sa mga oras na yon. Pero natatakot siya na baka paglayuin silang dalawa ni Angelo. Pang-drama na naman ang pumapasok na senaryo sa isip ko eh. Dala siguro to ng kakanood ko ng K-drama at mga teleserye. Bulong niya sa kawalan, saka ibinaon muli ang kanyang muka sa unan. Patagong nagkita sina Angelo at Sofia ng araw na yun sa koprahan, kung saan wala sa kanila mahakakita at makakarinig. Sa tabing ilog silang dalawa pumunta para makapag-usap ng maayos. For you. Nakangiting sabi ni Angelo, sabay bigay nito ng sunflower kay Sofia. Napatingin si Sofia sa bulaklak at agad yung kinuha sa binata. Hindi napigilan ng sariling kiligin. Thank you. I have food here. Consider it as our first date. Pasensya ka na at dito na muna tayo. I hope you find this romantic kahit wala tayo sa restaurant. Nahihiyang paliwanag ni Angelo habang naglalatag ng tela sa damuhan. Tirik na tirik ang araw ng umagang iyon, pero hindi nila ramdam dahil nasa ilalim sila ng mga naglalakihang puno. Agad na umiling si Sofia. Hindi naman mahalaga kung nasan tayo. Ang mahalaga, nandito ka sa tabi ko. Napatingin siya sa lalaki nang matigilan nito. Kitang-kita niya ang pamumula ng pisngi nito. Hinila siya nito sa dinala sa dibdib. Thank you, Sofia, for giving me a chance to love you. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong to na binigay mo sa akin. Hayaan mo akong ibigin ka lagit lagi. Hinampas niya ang lalaki sa matigas nitong dibdib. Napasingha pa siya dahil sa naramdaman. Oh, so masculine. It's all yours. Biro naman na sagot ni Angelo. Natawa silang dalawa bago naupo.
Hinanda naman ni Angelo ang pagkaing niluto kanina at nilagay sa pinggan. Pinaghandaan mo talaga to, ha? Mukhang ang sasarap ng dinala mo. Ikaw nagluto? Tanong niya sa nobyo. Nahihiya namang tumango si Angelo. Oo, maaga pa kasi ako nagising para ipaghanda ang mga yan. Ewan ko kung anong lasa. Let's try it, nang malaman natin. Masayang sambit ni Sofia sabay kuha ng tuna sandwich. Pagkatapos, napangiwi siya pero hindi niya pinahalata sa lalaki. Hindi yun masarap. Ngunit ayaw niyang sabihin kay Angelo at baka masaktan to. Kumusta? Pasensya ka na at hindi masyadong masarap. First time ko kasing magluto. Magaling lang ako magtanim hindi sa pagluluto but I can practice. Ngumiti si Sofia sa katumango. Pinilit niyang inuya ang tuna sandwich kahit gusto niya na iyong iluwa. Pero dahil sa gwapo naman ng nobyo niyang si Angelo, titiisin niya na lang ubusin. Kaya't nang maubos niya ang tuna sandwich, inalokan naman siya ng lalaki ng carbonara. Gusto nang mahilo ni Sofia sa kinauupuan dahil sa kinain kanina. Pero pinilit niyang maupo ng tuwid at nginitian si Angelo. Maligo kaya tayo? Anyaya niya sa lalaki nang makita niya ang malinis na ilog. Gusto niya lang na iwasan ang pinapakain sa kanya nito. Ayaw niya magkaroon ng sakit sa tiyan dahil doon. Are you sure? Hindi ba masela ng balat mo? Hindi no, ano ka ba? Hindi naman ako ganun kaarte. Oh, okay. Let's go. Tumayo ito at saka inalalayan siya. Agad siyang naghubad ng kanyang damit habang nakatingin sa kanya si Angelo. Kitang-kita niya ang panlalaki ng mga mata nito at ang pagkalaglag ng panga. Napahanga niya ang nobyo sa kagandahan ng kanyang katawan. Love, baka pasukan ng langaw yung bibig mo. Come on, gusto ko na maligo sa ilog. Pukaw niya sa lalaki na hindi pa rin nakakagalaw sa kinatatayuan nito. Nilapitan siya nito sa kahinawakan sa kamay. Ano? Hindi ka ba maghuhubad? Yeah, I'm sorry. Agad nitong hinubad ang t-shirt na suot, saka sila lumusong sa malinaw at malamig na ilog. Napasigaw si Sofia sa lamig na bumalot sa kanyang buong katawan. Iyon ang una niyang pagkakataon na maligo roon at hindi niya inasahan na ganoon pala kaginhawa ang tubig sa ilog. Mukhang naliwanagan ang kanyang isipan. Tawa sila ng tawa dalawa ni Angelo at in-enjoy ang pagligo. Hanggang sa nagkatitigan silang dalawa sa isa't isa. Hindi napigilan ni Sofia ang bugso ng damdamin. Siya na mismo ang lumapit kay Angelo para halikan ng binata. Hinawakan siya sa batok ni Angelo at nagpalubog sila sa ilalim ng tubig habang nilalas sa pambawat sandali. Noon lamang naranasan ni Sofia ang halik ng pag-ibig sa ilalim ng tubig. Nagdala yun ng kasiyahan at pagkasabik sa kanyang puso. Namumungay ang mga mata nila ni Angelo sa bawat isa nang makaahon na sila habang habol ang hininga. Napasandal siya sa dibdib ng binata habang nakangiti ng malapad. Binigyan naman siya nito ng halik sa noo. Tara na sa taas, baby. Baka lamigin ka pa. Kailangan mo magpalit ng damit at baka magkasakit ka. Anyaya nito sa kanya. Alam mo, ang sarap palagi pakinggan kapag tinatawag mo akong baby. Baby? Asarap pa sa kanya ni Angelo at waring tinutukso siya nito. Kinurot niya sa tagiliran ng lalaki bago sila umahon. Mukhang seryoso naman yan si Angelo sa panliligaw sa kapatid natin. Akalain mo at palagi may dala na kung ano-ano pa pag pupunta rito. He's also willing to do everything what we say. Saad ng kanyang kuya Miguel nang maabutan niya sa sala na nag-uusap ang tatlo. Nagtago si Sofia sa pader kung saan hindi siya makikita at mapapansin ng mga ito. Kailangan niyang pakinggan ang pinag-uusapan ng mga ito tungkol kay Angelo. Yeah, but it doesn't mean hahayaan natin siya. Baka mamaya palabas na lang pala yun para kunin ang loob natin. Of course, we need to make sure first kung saan ang kakayanin niya para kay Sofia. Sagot naman ng kanyang kuya Michael. Napairap si Sofia sa kawalan. Kahit kailan talaga at kontrabida ito sa love life niya. Pero hindi niya maiwasang maging proud para kay Angelo. Dahil kahit paano, nagbubunga na rin ang paghihirap nito.
Konting push na lang at makukuha na rin ito ang matamis na oo ng mga kuya niya. Let's test him one more time. We will set a family dinner nang makilala natin ang pamilya niya. Tatanungin na rin natin ang mga magulang niya tungkol sa kanya. In that way, mas makikilala natin siya. Suhestyon ng kanyang kuya Rafael. Okay, call him now. Sabi ng kanyang kuya Miguel. Napapikit na lamang ng mariin si Sofia at hinayaan na lamang ang mga kuya niya sa plano ng mga ito. Hiling niya lang na sana, hindi susuko si Angelo sa pag-ibig nito sa kanya. Umakyat si Sofia sa itaas at nagbihis ng mga oras na yun para matulog. Pero tinawagan niya muna si Angelo para kausapin ito tungkol sa family dinner. Huwag kang mag-alala baby, I can handle it. Handa akong gawin ang lahat na ipapagawa nila para lang sa'yo. Marami na akong pinagdaanan. Hindi na ito bago sa akin. Naging sagot nito sa kabilang linya nang pagsabihan niya ang lalaki. Bumuntong hininga muna si Sofia sa katumango. Salamat baby. I am so much grateful to have you. Sana, hindi ka mapagod sa pagmamahal mo sa akin. Nasaan ka ngayon? Hindi ko gusto na ganyan ang iniisip mo. Pupuntahan kita at pag-usapan natin ng personal. Napabangon si Sofia sa kama dahil hindi niya inaasahan ang naging reaksyon ni Angelo. Okay lang ako baby, I'm just worried about you. Huwag ka na pumunta dito sa bahay, gabi na. No, I will. Hintayin mo ako sa likuran ng bahay niyo. You know where it is, right? Oo, sige. Doon kita hihintayin. Hindi alam ni Sofia ang gagawin sa mga oras na yon. Kinakabahan siya para kay Angelo dahil maraming bantay sa paligid ng mansyon nila tuwing gabi. Mahigpit kasi ang security na inilagay ng mga kuya niya dahil minsan na silang inakyat ng magnanakaw. Pero may tiwala siya kay Angelo. Hindi naman ito pupunta sa kanila kung hindi ito handa sa mga posibleng mangyari. Pagkaraan na ilang sandali na naghihintay si Sofia sa likuran ng mansyon, sa bawat patak ng oras, binubundol ng kaba ang kanyang dibdib. Wala pa si Angelo. Panaka-naka na rin siyang tumitingin sa paligid at baka may mga bantay na dumaan doon sa likuran ng mansyon at makita siya. Nang matanaw niya ang bulto ng isang maliit na kabayo, napangiti si Sofia. Hindi siya maaaring magkamali at si Angelo yung nakasakay sa maliit na hayop. Itinali nito ang kabayo sa isang puno at tahimik na nagtungo sa kanya. Agad siya nitong niyakap at hinalikan sa noo. Huwag tayo dito mag-usap baby. Baka makita tayo ng mga bantay. Aniya, habang nakatitig dito. I know, kaya hindi rin naman ako magtatagal. I just want you to be okay. Na hindi mo na kailangang isipin ang mga bagay na hindi naman dapat. Nililigawan kita kasi mahal kita. At kaakibat nun, ang harapin ng mga kuya mo. Alam ko na yun sa simula pa lang, bago ako magdesisyon na ipaglaban tong nararamdaman ko. Napangiti si Sofia sa sinabi ng binata. Kaya wag ka na mag-alala, okay? Just trust me, baby. Tumango siya sa lalaki. Nag-usap pa sila bago ito nagpaalam para umalis. Pinagpasalamat ni Sofia at hindi sila nakita ng mga bantay. Hindi siya makapaniwala na ganoon magmahal ang isang Angelo Gonzalez. Hiling niya na sana ang lalaki na ang kanyang una at huling pag-ibig. Dumating nga ang araw kung saan gaganapin ang family dinner na sinasabi ng mga kuya niya. Hindi siya pinalabas ng mga ito ng mansyon ng umaga ngayon at pinaghahanda siya para mamayang gabi. Hindi alam ni Sofia kung ano ang balak ng tatlo at mukhang masayang masaya mamaya. Ano naman ang binabalak niyo ha? Hayaan niyo na lang kasi si Angelo. Wala naman siyang ginagawang masama. Kausap niya, ngunit hindi nakinig ang mga ito. Umakyat ka na sa silid mo, Sofia. We're just doing this for your safety. Sagot naman ang kanyang kuya Miguel. Sapilitan siya nitong pinaakyat sa kanyang silid at doon kinulong. Dumating ang gabi at nagdatingan na rin ang pamilyang Gonzales. May dalang mga pagkain at masuyo silang binati. Nagkatinginan sina Sofia at Angelo at naggitian sa bawat isa. Napansin naman niyo ng mga kuya niya, kaya tumikim ang mga ito. Hinila siya papasok at patungong kusina. May pagbabanta sa tingin ng mga ito, pero hindi siya nasisindak.
Mabuti naman po at nakarating kayo, Mang Cedro at Manang Lydia. Bati niya sa mga ito sabay tingin kay Angelo. Solong anak si Angelo, kaya wala itong kasamang kapatid. Hindi namin palalampasin ang paanyayang ito ninyo sa amin, ma'am at mga sir. Sagot ni Manang Lydia. Halina po kayo at kumain. Anyaya sa kanila ng kanyang kuya Rafael. Uupo sana si Sofia sa tabi ni Angelo nang hilahin siya ng kanyang kuya Michael at pinaupo sa tabi nito. Napangiti na lamang sa kanya mga panauhin. Hindi na po kami magpapaligoy-ligoy pa, Manang Lydia at Mang Cedro. Simula ng kanyang kuya Michael. Bilang kuya ni Sofia at nagsisilbing magulang sa kanya, nais lamang po namin na maging magandang kinabukasan niya at hindi siya masasaktan. Balita po kasi namin na itong anak niyo ay nililigawan nitong kapatid namin. Napangiti ang mga magulang ni Angelo at tumango. Walang mababahirang takot o nababastos sa mga mata at mukha ng mga ito. Alam ho namin, Sir Michael, at batid naming hindi lulukohin ng aming anak ang inyong kapatid. Sa katunayan, ang kapatid niyo ang unang niligawan ng anak namin. Sa pagmamahal at respetong binibigay sa amin ng aming anak, alam ko na ganoon din ang respeto at pagmamahal na pinaparamdam niya kay Sofia. O maaaring masigit pa. Ngiting sagot ni Manang Lydia. Halos pigil na rin ni Sofia ang kanyang paghinga habang nakikinig sa mga ito. Ramdam niya ang tensyon na namamagitan sa pamilya niya at sa pamilya Gonzales. Ngunit nang tingnan niya ang lalaki, ay napahinga siya ng maluwag. Ang mga mata nito'y mapupungay at ngiting nakakaakit ay sapat na para maibsan ang kaba niyang nararamdaman. Batid namin na hindi kami ganun kayaman para pantayan ang kayamanan niyo. Ngunit may ipapangako namin na magandang pagkatao meron ng mga Gonzales. Dugtong naman ni Mang Cedro. Hindi naman po kami sa yaman, Mang Cedro bumabase. Ang sa amin lang ay ang kaligtasan ng aming kapatid. Kung iyon ang inyong nais, hayaan niyong patunayan ng aming anak sa inyo. Saad naman ni Mang Cedro. Natapos ang kanilang hapunan nang may ngiti sa labi at walang samaan ng loob. Sa isip ni Sofia ay mukhang pinaghandaan ni Angelo ang pangyayaring yon. Dahil marami itong baon na siyang nagpukaw ng interes ng kanyang mga kuya. Dinalhan kasi ni Angelo ang kuya Miguel niya na mamahaling relo na paboritong-paborito nito. Nag-invest din ang lalaki sa business na siyang ikinatuwa ng kanyang kuya Michael. At nagpakita rin ng angking galing sa matematika si Angelo sa kanyang kuya Rafael. Nang pauwi na sina Angelo, nagpaalam siya sa mga magulang ng lalaki at nagpasalamat sa mga ito. Hinintay nila makaalis muna ang mga ito bago siya binalingan ni Angelo. Nakangiti ng malapad ang lalaki at kitang-kita ang kaligayahan nito sa mga mata. Konti na lang, baby. Makukuha ko na rin ang matamis na oo ng mga kuya mo. Oo nga eh, hindi ako makapaniwala sa ginawa mo kanina. Halos gumastos ka sa binili mo at sa investment para lang dito. Hinawakan nito ang kanyang pisngi sa kapinisil. Wala yun sa akin, baby. Ang mahalaga, malaya tayong ihayag ang pagmamahal natin sa isa't isa. Bago pa siya mahalikan ng binata, natigil ito na may kung anong bumuhos mula sa itaas. Pagkatingin niya sa lalaki, basang-basa ito ng tubig. Tiningnan niya sa second floor at natanaw niya ang tatlong kuya niya na tumatawa. Kuya Miguel! Kuya Michael! Kuya Rafael! Sigaw na tawag niya sa mga ito. Nagkibit-balikat lamang ang tatlo. Binalingan ni Sofia si Angelo at naiiyak na humingi siya ng tawad. Ayos lang ako, baby. Huwag ka mag-alala. Hindi kasi tama yung ginawa nila. Mukha sila mga bata kung maglaro. Shh! I'm fine. Basic lang to. Halika na sa loob, magbihis ka na muna. Baka ginawin ka. Ngumiti si Angelo at umiling. Hindi na, baby. I must go. Baka hinihintay na ako ni nanay sa sasakyan. Sigurado ka? Oo, baby. Good night and have a sweet dream with me. Kumindat pa sa kanya si Angelo bago ito umalis. Ngunit hindi pa ito nakakalayo nang bigla itong madulas sa paglalakad. Agad namang tumayo ang binata at lumingon sa kanya. Nag-thumbs up pa si Angelo at kumaway.
Nang tuluyan ng tumalikod ang binata, inis na pumasok sa kanilang bahay si Sofia. Nakasalubong niya ang kanyang mga kuya na tawa ng tawa. Alam niyang ang mga ito ang may gawa ng pagkadulas kanina ni Angelo. Hindi ba kayo nakukonsensya sa ginagawa niyo mga kuya? Tawag pansin niya sa tatlo habang nakapulupot ang dalawa niyang braso sa dibdib. Humanap na rin kaya kayo ng mga girlfriend nang hindi kayo maging bitter sa mga manliligaw ko. Palibhasa, wala kayong nililigawan, kaya hindi nyo alam ang feeling. Bumaling sa kanya ang tatlo at masama siyang tiningnan. Mukhang natamaan ang mga ito sa sinabi niya. Magdahan-dahan kasi sinasabi mo, Sofia. Kuya mo pa rin kami. Dinilaan niya ang kanyang kuya Miguel sa kainirapan. Nandun na yun, no? Hindi naman mawawala ng katotohanan na kuya ko kayo. Pero kailan ba kayo magkakajowa nang malaman niyo din kung gaano kasarap ang umibig? Siguro takot kayo, no? Kaya wala kayo maligawan? Mga bahagang buntot. Abat, hindi natuloy ng kanyang kuya Rafael ang sasabihin nang mag-iyakan ang dalawang sina Miguel at Michael dahil sa kanyang sinabi. Hindi akalain ni Sofia na natamaan niya ang mga ito. Tama nga ako. So sino ang mga babaeng malas sa inyo? Natatawa niyang tanong. Naupo sa sofa at hinarap ang mga ito. Mukhang mga bata ito nang tingnan niya. Kaya palang bitter niyo sa akin. Nasaktan na ba kayo? Nakapaghiwalay sa inyo? Hindi sumagot ang mga ito at mas lalong umiyak ng todo. Napailing na lamang si Sofia. Tumayo na siya at nagtungo sa kusina. Pinagluto niya ang mga ito ng carbonara na siyang paborito ng mga kuya niya. Natatawa siya na naaawa sa mga ito. Hindi niya alam na may pinagdadaanan din pala ang mga kapatid niya. Kaya pala ganun ka-bitter. Tumahan na kayo. Ginawan ko na kayo ng carbonara. At please mga kuya, hayaan nyo nang maging kami. Mahal ko si Angelo. At gusto ko maranasan ng pag-ibig. Gusto ko maging masaya at makasama siya. Alam ko na ayaw nyo ako masaktan. Tulad nyo. Pero hindi ba? At kasama yun sa pagmamahalan? Paano natin masusukat ang tibay ng isa't isa at ang pagmamahal kung natatakot lang pala tayong masaktan? Nagtingin na ng mga ito at mukhang may napagtanto sa kanyang sinabi. Tama nga naman. Tumayo ang kanyang kuya Rafael at saka siya inakbayan. Bakit nga ba natin pinagkakait sa ating prinsesa na maranasan niya ang pag-ibig? Kung saan nakikita natin siyang masaya. Mangiyak-ngiyak itong nakatingin sa kanya, saka siya niyakap ng mahigpit. Piningot niya ito sa tenga, kaya't napasigaw ito sa sakit. Kuya, mukhang mag-aasawa na ako sa mga pinagsasabi mo. Boyfriend ko pa lang naman si Angelo. Natigilan ng tatlo at nanlalaki ang mga matang napatingin sa kanya. Napatayo ang kanyang kuya Miguel at Michael. Boyfriend? Kailan pa naging kayo? Akala namin at nanliligaw pa lang yun. Aba naman, Sofia de Silva. Sigaw ng kanyang kuya Michael, pero hindi man lang natakot si Sofia. Oo kuya, sinagot ko na siya. Isa pa, nakikita ko kasi na seryoso siya sa pagmamahal niya sa akin. Ginagawa niya ang lahat para pasayahin ako. Para patunayan sa inyo kung gaano niya ako nirerespeto bilang isang kapatid niyo at babae. Kaya walang masama kung kami na. Paliwanag niya. Napasabunot sa kanilang mga buhok ang kanyang mga kuya at nanggigigil na tiningnan siya. Sofia, ang tigas talaga ng ulo mo. Nagmana rin lang naman ako sa inyo. Bago pa siya mapingot ng mga ito, ay kumaripas na siya ng takbo papunta sa kanyang silid. Inilak niya yon at tumawa. Nang gabing yon, sinabi niya kay Angelo ang tungkol sa nangyari at maging ito ay tawang-tawa. Hindi maipaliwanag ni Sofia ang nararamdaman. Hindi siya nakapaghintay na pumayag ang kanyang kuya Michael, kuya Miguel at kuya niyang si Rafael sa relasyon nila ni Angelo. Nang sa ganon, maging payapa na ang pagtulog niya tuwing gabi at walang iniisip. Masaya si Sofia. Dahil sa halos isang buwan na pagtuturo sa kanya ni Angelo, ay marami na siyang natutunan. Napatubo na rin niya mga tinanim na puno ng dalanghita at maging avocado. Marunong na rin siya magkwenta ng puhunan para pambiling binhi at mga seedlings. Marunong na rin siyang tumukoy ng kita
mula sa pag-aani ng kanilang kuprahan at hasyenda. Hindi lang siya nagiging business-minded, kundi natututunan rin ni Sofia kung gaano kahalaga ang agrikultura sa bansa. Para sa kanya, ito ang pinagkukunan ng mga pagkain sa araw-araw ng mga tao, kaya't naisipan niya na bumili ng mga lupain sa kabilang ibayo para gawing taniman ng palay. Naikwento niya yun kay Angelo nang ihatid siya nito sa kanilang mansyon. Abay, magandang ideya yan, baby. Lalo na at nagkukulang ngayon ng supply sa bigas ng mga tao sa bansa. Komento pa ng kanyang nobyo. Magkahawak pa sila ng kamay sa mga oras na yon. Sofia! Nagulantang si Sofia at maging si Angelo nang marinig ang sigaw na yon ng kanyang mga kuya. Nang lingunin niya ito, ay kitang-kita niya ang galit ng mga ito. Sa imahinasyon ni Sofia, nag-uusok ang ilong ng mga ito habang sumusugod sa kanilang kinatatayuan ni Angelo. Ano ibig sabihin nito? Sigaw ng Kuya Michael niya nang makalapit na ang tatlo sa kanilang harapan. Magkahawak kamay lang naman kami. Kita niya ang pagpula ng pisngi ng mga ito dahil sa kanyang sinabi. Angelo, sumama ka sa amin. Hinila ng kanyang Kuya Miguel si Angelo at pinigilan naman siya ng kanyang Kuya Rafael. Ipinasok ng dalawa niyang kuya si Angelo sa loob ng mansyon. Sumunod naman ang kanyang Kuya Rafael at binalaan na huwag siyang magtatangkang sumunod sa kanila. Napakagatlabi na lamang si Sofia habang naghihintay sa labas. Kinakabahan siya para kay Angelo. Baka ano na ang gawin ng mga kuya niya sa lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, tumungo siya sa pintuan at inilapit ang kanyang tenga sa pinto. Pinakinggan niya kung anong nangyayari sa loob para kahit paano maibsan ang pag-aalala niya sa nobyo. Maya-maya narinig ni Sofia ang halakhakan sa loob ng mansyon. Ano na naman kaya ang ginagawa nila kay Angelo? Pinagtitripan na naman ba nila ang lalaking mahal ko? Bulong niya sa kawalan habang pinipigilan ang inis na nararamdaman. Umikot siya sa likuran ng bahay at doon dumaan. Agad siyang nagtungo sa sala para tingnan kung anong nangyayari. Pero gano'n na lamang ang pagbagal ng lakad niya nang makita niya ang suot ng kanyang mga kuya at ni Angelo. What the? Hindi na natuloy pa ni Sofia ang sasabihin dahil nasundan niyo ng malakas na tawa. Ang kanyang mga kuya at si Angelo nakasuot ng pambabaeng damit habang nakatayo ang mga ito na animoy modelo sa isang fashion show. Naroon si Manang Corazon at pinagtitinginan ang mga lalaki. Lola Cora, you're here! Humihingi ng tulong ang mga kuya niya sa kanya, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Dinilaan niya lang ang mga ito at bumaling sa kanyang Lola Corazon. Apo, abay hindi na ako naghintay pa na makita itong mga damit na binili ko kanina. Pinasukat ko sa mga kuya mo at dito sa gwapong binata na to. Abay nobyo mo raw. Anito, habang nakangiti ng malapad. Opo, Lola. At alam mo ba, pinapahirapan siya nila kuya. Para lang hindi matuloy ang paliligaw niya sa akin. Mabuti na lamang po at matapang siya at hinarap ang lahat ng yun para sa akin. Sumbong niya pa rito. Nagalit naman na matanda at pinaghahampas nito ang mga kuya niya gamit ang pamaypay na hawak nito. Spoiled pa naman siya sa lola niya at hindi ito pumapayag na apihin siya ng kanyang mga kuya. Kaya tawang-tawa siya nang makitang mukhang kawawa ang mga lalaki. Pasensya ka na iho dito sa mga apo ko. Palibhasa kasi walang nililigawan. Baka walang maipagyabang na sandata kaya natatakot na magnobya. Hinging paumanhin ni Lola Corazon kay Angelo. Kumontra naman ng tatlo nitong kuya pero pinagpapalo lang ito ng kanilang Lola Corazon. Hala, at tulungan mo ito magbihis apo. Baling ng matanda kay Sofia. At gumawa na kayo ng bata. Hindi na ako makapaghintay na magkaroon ng apo sa tuhod. Pahabol pa nito. Halos masamid sa sariling laway si Sofia nang marinig ang sinabi ng kanyang Lola Corazon. Pinatuloy niya sa kanyang silid si Angelo at pinagbihis ito sa banyo. Pagkalabas ng binata ay agad siyang humingi rito ng paumanhin dahil sa ginawa ng kanyang lola. Naku, wala yun baby. Natutuwa nga ako sa inyo eh. Oo nga.
Kita mo naman at kung paano niya paamuyin yung 3 kong kuya. Takot lang nila dun. Natatawa niyang sambit. Nakatitig lamang ito sa kanya ng mataman. Natigilan si Sofia at napatingin din kay Angelo. O bakit? May masama ba sa sinabi ko? Tanong niya. Umiling si Angelo at ngumiti. Wala naman, baby. Ang ganda-ganda mo lang. Hindi na ako makapaghintay na mapakasalan ka at gumawa ng anak para mabigyan na natin ng apo ang lola mo. Nahampas niya ito sa dibdib habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Umayos ka nga, hindi pa yan sumasagi sa isip ko. Ang seryoso mo naman? Joke lang naman yun eh. Siyempre, darating din tayo dyan sa tamang panahon. Bawi naman ito. Mabuti naman kung ganon at malinaw ang napag-usapan natin. But I'm serious, baby. I want to marry you. I want you to be my wife and the mother of my children. Nang tingnan niya si Angelo, ay namumungay ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Parang dinadala si Sofia nun sa napakagandang mundo at hindi niya alam kung saan patungo. Huli na lamang niya napagtanto na hinalikan na siya nito at muling dinala sa alapaap. Nang matapos, habol nilang hininga ng bawat isa. Napangiti siya at sumandal sa matipunong dibdib ng lalaki. Ikaw lang din ang gusto kong maging asawa, Angelo. I want you. Only you, baby. Niyakap siya nito ng mahigpit sa kabinuhat. Nahiga sila sa kama at dinala siya nito sa mga bisig. Nagkwentuhan muna silang dalawa bago sila bumaba ng sala. Tapos na ba kayong gumawa ng bata? Kailan ang kasal? Iyon agad ang tanong na salubong sa kanya ni Lola Corazon. Nanlaki ang mga mata ni Sofia at nag-init ang pisngi. Lola, hindi naman po kami gumawa ng bata. Ikaw talaga. Nahihiya siyang bumaling kay Angelo at bumulong dito ng sorry. Nauunawaan naman siya nitong tumango. Maupo kayo at nang makausap ko kayong lahat. Kailangan kong turuan ng leksyon tong 3 kumag na to. Ani Lola Corazon. Nang makaupo sila ng maayos, seryoso ang matanda nakatingin sa kanilang lahat. Ngayon, Angelo, ikwento mo sa akin ang mga ginawa ng apo ko. Kinuwento naman ni Angelo ang lahat at maging si Sofia ay nagsumbong na rin. Sa huli, natagpuan na lamang ni Sofia ang mga kuya niyang nakaluhod sa asin habang nakaharap sa altar. Hala, at nang matuto kayo sa mga kasalanan niyong ginawa. Sermon pa nito sabay palo sa puwet ng mga kuya niya. Hindi maiwasan ni Sofia na matawa. Hinatid niya ng araw na yun si Angelo sa labas ng mansyon. Dahil sa mga nangyari noong nakaraang araw at sa tulong na rin ni Lola Corazon, maluwag na tinanggap ng mga kuya ni Sofia si Angelo bilang kanyang kasintahan. Ngunit hindi pa rin nawawala ang bilin ng mga ito sa lalaki. Welcome to the family, bro. Nakangiting bati ng kanyang kuya Rafael kay Angelo pagkatapos ito makipagkamay sa binata. Nakatayo lang doon si Sofia at pinagmamasdan niya ang mga tagpo. Hindi maipaliwanag ang kasiyahan niyang nararamdaman. Ganoon pala kaginhawa ang mararamdaman mo kapag makita mong tanggap ng pamilya mo ang lalaking mahal mo. Salamat, bro. Pangako hindi ko pa iiyakin ang kapatid niyo. Malaki ang respeto ko sa kanya at ayoko siyang masaktan kahit kailan. Saad naman ni Angelo na waring kinukumbinsi pa rin ng mga ito. Dapat lang, prinsesa namin to. Sang-ayon naman ang kanyang mga kuya. Sabay akbay sa kanya at gulo ng buhok. Dahil kapag sinaktan mo siya, kami ang makakalaban mo. Saad naman ang kanyang kuya Michael. Tama na yan, baka saan pa mapunta. Ngayon na may nobyo na ako, baka oras na rin para maghanap kayo ng mga jowa. Sambit ni Sofia habang tinitingnan ng mga kuya niya nakakamot-kamot sa kanilang mga ulo. Hanapan mo nga kami. Nahihirapan na kasi kaming humanap. Natatawa namang utos sa kanya ng Kuya Miguel niya. Inirapan ito ni Sofia sa kadinilaan. Ako pa ang pahihirapan ninyo? Marami dyan sa paligid, humanap lang kayo ng matino. Ang tatanda nyo na hindi nyo pa rin alam kung sino ang hindi karapat-dapat sa inyo? Biro pa niya. Pinektosan naman siya ng kanyang Kuya Michael. Nagsumbong siya kay Angelo
Pero ganoon na lamang ang kanyang pagkainis sa kasintahan nang tawanan lang siya nito. Kita mo? Kampi ka na kay kuya? Nagtatampo niyang sambit habang nakanguso. Niyakap naman siya ni Angelo bilang paglalambing sa kanya. Kumontra naman ng mga kuya niya na ikinatawa nilang lahat. Naging masaya silang dalawa ni Angelo sa loob ng 3 taon. Ngunit minsan, hindi maiiwasan ang tampuhan nila at away. Mabuti na lamang at nandoon ang 3 niyang mga kuya para pagbatiin sila ni Angelo na siyang dahilan upang mas maging matibay pa ang kanilang relasyon. Ang kanyang 3 kuya ay may nobya na rin at masaya na rin sa buhay. Kaya't noong isang araw, habang nagtatanim silang dalawa ni Angelo, lumapit sa kanya ang nobyo. Nakangiti itong hinawakan ng kanyang kamay. Nangunot ang noo ni Sofia at nagtataka sa inakto ng lalaki. Baby, mamaya na may tinatanim pa tayo. Pero gano'n na lamang ang gulat ni Sofia nang bigla itong lumuhod sa harapan niya. Angelo, anong ginagawa mo? Baby, alam ko na, hindi naging maganda minsan ang pagsasama natin. Minsan napapaiyak kita at nabibigyan ng sama ng loob. Pero sa kabila nun, labis ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya't nitong mga nakaraang araw, napag-isipan ko na hindi na kita pakakawalan pa. Kaya Miss Sofia de Silva, will you marry me? Hindi napigilan ni Sofia ang luhang nais kumawala sa kanyang mga mata. Binuksan ni Angelo ang kahon ng singsing at pinakita sa kanya. Yes, baby. Yes, I will. Mahal na mahal niya si Angelo at hindi na rin niya ito pakakawalan pa. Sunod-sunod ang sigaw na pinakawalan ni Angelo at niyakap siya nito ng mahigpit. I love you, Sofia. Forever and always. I love you more, Angelo. Forever and always. At ang pagmamahala nilang yon ay tinatak ng kanilang isang matamis na halik at isang mahigpit na yakap para sa isa't isa. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Three Brothers and the Lover, written by S.J. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!